Ano nga ba ang emergency fund at bakit ito napakahalaga sa buhay ng isang OFW? Sa episode 7, ibinahagi natin ang recovery stage, ang tamang hakbang kapag nasait ka na. Na minsan, kailangan mo munang huminto. Kailangan mong huminahon. Dahil kapag magulo ang isip mo, mali ang magiging desisyon mo. May mga OFW na may ipon. Pero kapag may nangyari, bigla ang uwi, bigla ang tanggal, bigla ang sakit, back to zero, ubos ang pondo. Hindi dahil kulang ang sipag mo, hindi dahil kulang ang talino mo, kulang dahil walang emergency fund. Linawin muna natin, ang emergency fund ay hindi ipon para yumaman. Hindi ito pang negosyo, hindi ito pang investment, hindi ito extra money. Ang emergency fund ay pera para hindi ka magkamali kapag gipit ka na. Kapag wala kang emergency fund, lahat ng desisyon mo ay minamadali. Kumakapit ka sa patalim. Tumatanggap ka ng kahit anong trabaho. Umuutang ka kahit masakit ang kondisyon. Sumusugal ka kahit hindi ka handa. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala kang sandalan. Ang emergency fund ay sandalan. Ito ang pera na gagamitin mo kapag wala kang kita. Hindi kapag gusto mong gumastos. Ito ang nagbibigay sa iyo ng oras. Oras para mag-isip. Oras para pumili. Oras para maghintay ng tamang oportunidad. Kung napanood mo na ang mga nakaraang episode, alam mo na kung ano ang nangyari kapag umuwi ang isang OFW na walang emergency fund. Nauubos ang ipon, nauubos ang tiwala, nauubos ang pasensya. At kapag ubos na ang lahat, doon nagsisimula ang maling galawan. Ang emergency fund ay hindi para sa ginhawa. Ito ay para sa panahon ng kagipitan. Hindi mo ito dapat ipagmalaki. Hindi mo ito dapat ipakita. Hindi mo ito dapat kalawin kung hindi pa talaga emergency. Kung wala ka pang emergency fund, huwag kang mahiya. Hindi ka huli. Hindi ka tanga. Hindi ka mahina. Nasa tamang episode ka lang ngayon. Sa susunod na episode, pag-usapan natin para saan ang emergency fund at kailan mo ito dapat at hindi dapat gamitin. Para saan ba ang emergency fund? Kung OFW ka, gusto kong itanong sa iyo ito. Paano kung bukas wala ka ng trabaho? Hindi dahil sa tamad ka, hindi dahil sa pabaya ka, kundi dahil may mga bagay na hindi mo kontrolado. Maraming OFW ang nag-iipon, pero hindi malinaw kung para saan talaga ang iniipon nila. Kaya kapag may nangyari, nauubos ang pera at sabay-sabay na gumuguho ang plano. Linawin nating mabuti. Ang emergency fund ay hindi para yumaman. Hindi rin ito pang-invest. Ang emergency fund ay para sa panahong wala kang kita. Paano kung bigla kang pauwiin? May problema sa pamilya, may emergency sa Pilipinas, o kailangan mo talagang umuwi kahit hindi pa tapos
ang kontrata. Sa panahon ngayon, wala kang sahod, pero tuloy ang gastos. Diyan pumapasok ang emergency fund. Paano kung matapos ang kontrata mo, pero wala ka pang kasunod na trabaho? Hindi lahat ng OFW ay may instant replacement job. Minsan months, minsan taon ang inaabot. Ang emergency fund ang tatawid sa iyo sa transition period na yun. Malamang natatandaan mo ang panahon ng pandemic. Maraming OFW ang nawala ng trabaho. Na-stuck, naubusan ng pera, hindi dahil sa mahina sila, kundi dahil wala silang safety net. Emergency fund ang pagitan ng panik at kalma sa ganitong sitwasyon. Uulitin ko ito. Ang emergency fund ay para sa panahong wala kang income. Hindi siya reward, hindi siya pangluho, at hindi rin siya pang-flex. Siya ang sandalan mo kapag bumigay ang lahat. Kapag may emergency fund ka, hindi ka mapipilitang umutang. Hindi ka mapipilitang magdesisyon ng takot. Hindi ka mapipilitang tanggapin kahit anong trabaho dahil lang sa gutom. May space kang mag-isip, at ang taong may space mag-isip, mas tama ang desisyon. Kung OFW ka, tandaan mo ito. Hindi mo kailangan ng emergency fund para sa magandang buhay. Kailangan mo ito para hindi masira ang buhay mo kapag may nangyari. Sa susunod na episode, pag-usapan natin magkano ba talaga ang tamang emergency fund para sa isang OFW. Hindi base sa sahod, hindi base sa yabang, kundi base sa realidad. Magkano ba ang tamang emergency fund para sa isang OFW? Kung OFW ka, malamang narinig mo na ito. Dapat may 6 months ka. Hindi, mas okay kung 1 year. At dito, kadalasang nagsisimula ang pressure na para bang mali ka kapag kulang ang emergency fund mo. Pero ang tanong ay hindi kung 6 months ba o 12 months. Ang mas mahalagang tanong ay 6 months ng alin. Sa Money Talks TV, dito inuuna natin ang linaw bago ang numero. Maraming OFW ang nagkakamali dito. Ginagawa nilang basihan ang sahod. Mas mataas ang sahod, mas mataas daw dapat ang emergency fund. Ngunit mali iyon. Gastos ang basihan, hindi sahod. Hindi ito patalbugan, hindi rin ito flex. Ang tanong ay, gaano ka katagal pwedeng mabuhay kung wala kang kita? Kung single ka, minimal ang gastos. Mas mabilis ang job replacement. Pwedeng sapat ang 6 months. Pero kung may pamilya kang sinusuportahan, OFW ka na hindi agad nakakahanap ng kapalit na trabaho, may medical risk o responsibilidad, mas ligtas ang 12 months. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil mas mataas ang risk. Kung single ka, isa lang ang iniintindi mong buhay, ang sarili mo. Pero kapag may pamilya ka, pagkain nila, renta, kuryente, tuition, gamot, kahit wala kang trabaho, tuloy ang gastos. Kaya mas mataas ang emergency fund requirement ng may pamilya. Hindi dahil maluho, kundi dahil responsible. May isang katotohanan na ayaw pag-usapan. Mas delikado ang sitwasyon ng OFW kapag nawala ng trabaho. Ang local workers, pwedeng maghanap agad. Walang flight, walang visa issue. Ang OFW, may kontrata, may visa, mahigpit na medical test, may bansang iiwanan. Kaya mas mahaba ang transition period. Ibig sabihin,
mas kailangan mo ng mas matibay na emergency fund. Kaya bago ka mag-decide kung 6 months o 12 months, kailangan mo munang malaman kung magkano talaga ang gastos mo buwan-buwan. Hindi ito komplikado. Ganito lang. Monthly expenses by number of months equals emergency fund target. Siyempre, hindi kasama ang luho, travel, upgrade ng lifestyle. Ang mga kasama, pagkain, renta, utilities, basic needs, family support. Simple, practical, and realistic. Uulitin ko ito, kabayan. Ang tamang emergency fund ay hindi pare-pareho sa lahat. Hindi ka mahina kung 6 months ka. Hindi ka magaling kung 12 months ka. Magiging tama lang ito kapag ayon sa realidad ng buhay mo. Kabayan, tandaan mo ito. Mas mahalaga ang tamang basihan kaysa malaking numero. Sa susunod na episode, pag-usapan natin kung paano buuin ang emergency fund kahit maliit ang kita, kahit may utang, kahit breadwinner ka. Maraming kabayan nating OFW ang nagsasabi nito. Kamani, gusto kong magkaroon ng emergency fund. Pero maliit lang ang sahod ko. Ang iba naman, may utang pa kasi ako. Breadwinner kasi ako, Kamani. Hindi ko kaya. Kung isa ka sa kanila, kabayan, itong episode na ito ay para sa iyo. Linawin muna natin ang isang bagay. Ang emergency fund ay hindi tungkol sa laki ng pera. Ito ay tungkol sa sistema. Kahit kaano kalaki ang sahod mo, kung wala kang sistema, wala ring emergency fund. Maraming OFW ang nag-iisip, bayaran ko muna lahat ng utang ko, tsaka na lang mag-emergency fund. Pero paano kung may emergency habang nagbabayad ka pa lang? Mangungutang ka ulit? Kaya ang tama ay sabay. Maliit na hulog sa utang, maliit na hulog sa emergency fund. Hindi malaki, hindi mabigat, pero tuloy-tuloy. Kung breadwinner ka, alam mo ito, hindi nauubos ang pangangailangan. Laging may hihingi, may nangangailangan, may umaasa. Pero pakinggan mo ito, kabayan. Kung ikaw ang breadwinner, mas kailangan mo ang emergency fund. Hindi para sa luho, kundi para hindi ka bumagsak kapag may nangyari sa'yo. Ito ang pinaka-importanting prinsipyo. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula. Ang mahalaga ay regular, automatic, hindi pinakikialaman. Kahit 500 pesos lang, 1,000 pesos, maliit na porsyento ng sahod. Ang mahalaga, maging habit. Halimbawa, pagdating ng sahod, unang lipat agad ang emergency fund. Kahit 500 pesos lang, bago ka pa man gumastos. At tandaan mo ito, kabayan, kapag emergency fund ang pangalan, hindi ito dapat ginagalaw para sa luho o impulse. Maraming OFW ang nagsasabi, kapag malaki na ang sahod ko, tsaka na lang ako mag-emergency fund. Pero ang totoo, kung wala kang sistema sa maliit, wala ka ring sistema sa malaki. Hindi kita ang problema. Sistema ang problema. Para mas malinaw, ganito ang goal mo. Stage 1, makaipon ng 1 buwan. Stage 2, umabot ng 3 buwan. Stage 3, umabot ng 6 hanggang 12 months. Hindi mo kailangang tapusin agad. Ang mahalaga,
may direksyon ka. Uulitin ko ito, kabayan. Ang emergency fund ay hindi binubuo ng isang hulog. Binubuo ito ng disiplina. At ang disiplina, hindi minabadali. Inuulit. Kung OFW ka, tandaan mo ito. Mas mahalaga ang direksyon kaysa bilis. Mas mahalaga ang consistency kaysa amount. Sa susunod na episode, pag-usapan natin kung saan ilalagay ang emergency fund at bakit hindi ito investment. Mga tanong na madalas kong naririnig. Kamani, may emergency fund na ako eh. Saan ba dapat ilalagay ang emergency fund? Kasi minsan, may emergency fund ka nga, pero pag kailangan mo na, ubos na pala. Sa bangko ba? Sa ATM? O sa investment? Kung OFW ka, importante ang sagot dito, kabayan. Dahil maling lalagyan ang dahilan kung bakit nauubos ang emergency fund. Linawin muna natin ang pinaka-importanting rule. Ang emergency fund ay hindi investment. Hindi ito pinalalago. Ang goal ng emergency fund ay hindi tubo, kundi availability. Emergency fund mabilis pero hindi madaling galawin. Pag-usapan natin ang pinakakaraniwan. Kung passbook account, hindi madaling ma-withdraw. Walang card, may friction. Mas mahirap galawin, mas ligtas sa impulse. Kung ATM account, madaling ma-access. Isang swipe lang, isang pindot lang. Madaling kunin, madaling maubos. At kadalasan, ang problema ay hindi emergency, kundi impulse. Dito nagkakamali ang marami. Gusto nila mabilis, convenient, laging abot kamay. Pero tandaan mo ito, kabayan. Kung masyadong madali kunin, mas madali rin itong gamitin sa hindi emergency. Emergency fund needs accessible sa emergency pero mahirap sa tukso. May kabayan nagsasabi, sayang naman kamani kung hindi kumikita. Pero pakinggan mo ito, kabayan. Kapag emergency na, wala kang time maghintay ng market recovery. Kung bumaba ang investment, nakalak ang pera. May penalty sa withdrawal. Hindi na siya emergency fund. Kapag naghintay ka pa, emergency na pero wala ka pang pera. Ito ang rule na ayaw ng marami. Ang emergency fund ay dapat boring, hindi exciting, hindi flashy, hindi pinag-uusapan. Pero sa oras ng emergency, ito ang pinakamahalaga. Uulitin ko ito, kabayan. Ang emergency fund ay hindi para ipagyabang. Ito ay para magamit kapag kailangan. Kung gusto mong palaguin ng pera, may ibang lalagyan para doon. Kung OFW ka, tandaan mo ito, kabayan. Ang tamang lalagyan ang nagpoprotekta sa emergency fund mo. Sa susunod na episode, kabayan, pag-usapan natin kung bakit nauubos ang emergency fund kahit alam mo na ang lahat ng rules. Kung gusto mong maging handa, siguraduhin mong tama ang lalagyan ng sandalan mo. Dahil ang emergency fund hindi para yumaman ka, kundi para hindi ka bumagsak. May tanong na masakit pero totoo. Kamani, may emergency fund na ako. Pero bakit parang laging nauubos? Hindi dahil bobo ka, hindi dahil mahina ka. Kadalasan nauubos ang emergency fund. Hindi dahil sa emergency, kundi dahil sa emotion. At minsan dahil sa ibang tao. Linawin natin agad. Ang emergency fund ay hindi nauubos dahil kulang ka sa kaalaman. Nauubos ito dahil kulang ka sa boundaries. At tandaan mo ito, kabayan.
Mas madaling mag-ipon ng pera kaysa magtayo ng boundaries. Kapag pagod ka, kapag stress ka, kapag homesick ka, mas madali kang gumastos. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mong gumaan ang pakiramdam mo. Emotional spending ang tahimik na kalaban ng emergency fund. Ito ang pinakamabigat para sa OFW. Pahiram muna. Emergency din namin to eh. Babawi kami. Pero tandaan mo ito kabayan. Kapag naubos ang emergency fund mo, ikaw ang walang sasalo sa sarili mo. Kapag ikaw ang naubusan, sino ang sasalo sa'yo? Hindi pagiging madamot ang paglalagay ng limit. Ito ay self-protection. May linya na paulit-ulit. Isang beses lang, babalik din. Pero kapag emergency fund ang ginamit mo para sa hindi emergency, hindi na ito babalik sa dati. Emergency fund is not a lending fund. Habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. Mas magandang phone, mas madalas na order, mas maraming wants. Kapag hindi mo binantayan ang lifestyle mo, siya ang uubos ng emergency fund mo kahit wala kang emergency. Uulitin ko ito kabayan. Hindi pera ang nagpoprotekta sa emergency fund mo. Boundaries ang nagpoprotekta dito. At ang boundaries minsan uncomfortable. Minsan may masasaktan. Pero palaging tama sa long term. Kung OFW ka, tandaan mo ito kabayan. Mas mahalaga ang pagprotekta sa emergency fund kaysa sa pagbuo nito. Sa susunod na episode kabayan, pag-usapan natin ang tamang pagkasunod-sunod, emergency fund, ipon, at investment. Kung gusto mong manatiling handa, alagaan mo ang sandalan mo. Hindi lang ang laman nito. Dahil ang emergency fund, kapag nawala, ikaw ang unang matatamaan. Maraming kabayang OFW ang gustong sabay-sabay. Emergency fund, ipon, investment. Pero dito nagkakagulo ang sistema. Kaya kahit malaki ang kita, parang laging kapos. Hindi dahil kulang ka sa sipag, kundi dahil mali ang pagkasunod-sunod. Sa episode na ito, lilinawin natin ang pagkakaiba at ang tamang order. Linawin muna natin ang tatlong ito. Emergency fund, ipon, investment. Magkakaiba ang rule nila. Magkakaiba ang purpose. Kapag pinagsama-sama mo sila, nagkakaproblema. Ang emergency fund ay para sa biglaang uwi, para sa lost job, para sa medical crisis, para sa panahong wala kang kita. Hindi ito pinapalago, hindi ito ginagalaw, at lalong hindi ito ipinahihiram. Ito ang sandalan. Kapag ang emergency fund mo ay matibay, hindi ka matitinag. Ang ipon ay iba. Ito ay para sa short-term goals, plan expenses, mga bagay na may petsa. Pwede mo itong galawin, dagdagan at bawasan. Ang ipon ay may intensyon, hindi pang-emergency. Ang investment ay may risk, may fluctuation, may posibilidad ng loss. Hindi ito pang-emergency. Hindi ito dapat minamadali. Ang investment ay para sa pagpapalago ng pera, hindi para sa pagsalo sa problema. Ito ang order na hindi mo dapat baliktarin. Emergency fund muna, sunod ang ipon, huli ang investment. Kapag nag-invest ka na walang emergency fund, mapipilitan kang magbenta. Mapipilitan kang umatras, mapipilitan kang magdesisyon ng may takot.
At ang desisyon na may takot, madalas mali. Kaya maraming kabayang OFW natatalo sa investment. Hindi dahil bobo, kundi dahil kulang sa protection. Uulitin ko ito sa huling pagkakataon sa arc na ito, kabayan. Hindi investment ang magliligtas sa iyo sa emergency. Emergency fund ang gagawa niyan. At kapag mali ang pundasyon mo, kahit anong taas ng investment mo ay maaaring babagsak. Kung OFW ka, tandaan mo ito, kabayan. Hindi ka aasenso sa pagmamadali. Aasenso ka sa tamang pagkasunod-sunod. Sa mga susunod na episode, papasok na tayo sa protection stage, insurance, risk management, at kung paano mo protektahan ang binuo mo. Muli, this is Money Talks TV. Kung gusto mong umuwi na handa, simulan mo sa pundasyon at huwag mong lalaktawan ang proseso.